Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po muli mga kaibigan at mga kapatid. Ito na naman ang programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible program at itpasyon nyo ng World Radio International through White Sparrow Road, Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. Ito po ay maririnig nyo every Sunday 5 to 6 o'clock in the morning through GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City, Barangay FM 92.7. Ang inyong po lingkod na nagbibigay na mensahe, Brother Dan Oliva. Ito na po ang first Sunday of the month of April at ang ating pong discussion ay pinamagatan kong Supported Preachers, Problems and Solutions based on the book of 2 Corinthians chapter 11 verse 8 and 9. Ang mga suportado na mga ministro o preachers, mga problema at solusyon hango po sa ikalawang Korinto kapitulo 11 talatang 8 at 9. Babasahin po muna natin sa wikang English and then we will also read it in Filipino version. Sabi ni Apostle Paul dito sa ating teksto, 2 Corinthians chapter 11 verse 8 and 9, I rob other churches by accepting support from them in order to serve you. And when I was with you and was in need, I did not burden anyone, for the brothers who came from Macedonia supplied my needs. So ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia o sa mga kapatiran sa Korinto nung siya ay nangangaral doon. Sinabi niya rito na siya po ay hindi tumanggap ng tulong o suporta sa mga miyembro ng iglesia sa Korinto. Basahin po natin sa ikalawang Korinto kapitulo 11, simulan po natin sa talatang 7. Sabi ni Apostol Pablo, ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang iglesia ang tumusto sa aking mga pangangailangan, parang ninakawan ko sila. Makapaglingkod lamang ako sa inyo. At nang ako'y kapusin dyan, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo, sapagkat nilalahan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Sa Macedonia, iniwasan ko at patuloy kong iwasan na maging pabigat sa inyo sa anumang paraan. At hindi lamang ninyo alam mga kapatid at mga kaibigan, si Apostol Pablo po ng kapanahonan na ay gumagawa ng tulda o tent. Ibenta yon para may pang-suporta siya sa kanyang sariling pangangaral ng Ebanghelyo. Ito po ay marinig nyo, sabi ko kanina, sa Radyo GMA, DWRA, broadcasting from Baguio City between 5 to 6 o'clock in the morning every Sunday. Sa mga radio listeners natin sa Baguio, Benguet, Pangasinan, La Union, Abra at iba pang lugar na inaabot ng signal. Ang aking mobile number, kung kayo po ay may sasabihin o itatawag, ang aking number sa Smart 059-49329. And of course, sa Globe, 0917-700-3134. Binabati ko po si kapatid na Fidel Tasio at kay Bangkiray sa Aringa, La Union. Mga kapatiran dyan sa Abra hanggang Pangasinan. At kung saan pa inaabot, magandang umaga po sa inyong lahat. Punta na po tayo sa ating introduction. Of course, I always do it, first in English and then we translate it into Filipino. Introduction. Some Filipino preachers of Churches of Christ receive monthly financial support from congregations in the USA. Now, ang tanong, is this helpful and beneficial both to the local church and the preacher? Does it build goodwill and promote church growth? So, mga Filipino preachers po dito sa Pilipinas ng Churches of Christ ay tumatanggap po ng buwanang financial support from congregations in the USA. Hanggang ngayon po nangyayari yan. Now, ang katanungan, ito ba ay nakakatulong
at nakakabuti naman sa lokal na iglesia ng Panginoon, pati na rin sa nangangaral ng salita ng Diyos? Does it build goodwill and promote church growth? Ito ba ay nakakatulong sa paglago ng iglesia na lokal dito sa Pilipinas? So yun po yung mga katanungan na sasagutin natin sa ating pag-aaral sa umagang ito sa ating paksang Supported Preachers, Problems and Solutions. 4 po na katanungan. Number 1, this lesson will seek to answer the following questions. Number 1 question, should the U.S. financial support be permanent? Number 2, what are the various effects on the local congregation? Number 3, what are the preacher's accountability to the supporting church? And number 4, what is the preacher's accountability to the local congregation? So yan po yung ating mapag-uusapan at i-discuss na po natin. At sana po ay nakikinig kayo. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Know Your Bible Program, ni-encourage ko po kayo na mag-subscribe. Libre naman po. You don't have to pay. At kayo po ay may notification sa inyong mga YouTube channel. Now, let's go to the first part. Should the U.S. financial support be permanent? Dapat ba maging permanente ang suporta ng U.S. congregation sa isang lokal na preacher kung siya ay nangangaral ng Ebanghelyo? As the preacher is being paid to start and grow new churches with his foreign financial support be permanent. So ang trabaho po ng lokal na preacher, hindi lang po sa isang kongregasyon. Kapag tanim na siya, nakapagsimula na sa isang lugar, magtatayo po sa isang lugar ulit. So, in that aspect, in that style of arrangement, kailangan na tuloy-tuloy. O masasabi natin permanente ang tulong sa kanya ng U.S. congregation, kung kaya ng U.S. congregation na yun. And of course, pwede sabihin, this is both a dilemma for the supporting church and a local preacher. So, pag sinabi nating dilemma, questionable. Nakakapagbigay ng kaisipan. Tapa ba? Tuloy ba o hindi? The supporting church can therefore have a contract with the preacher and that support will continue in his lifetime. So, dapat may kontrata sa lokal na preacher ang U.S. congregation na kontrata nila na ito ay patuloy habang siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Yun po ang nilalaman ng kontrata. Or the support can also be on a conditional basis based on the agreement between the supporting church and the preacher. So pwede rin contractual, pwede rin conditional. So may panahon, may term, pwede 5 years, 10 years, etc. No? So depende po sa kasunduan ng supporting congregation, pati na rin yung lokal na preacher. Now, let us observe from the Bible, si Apostol Pablo po, doon sa kanyang sulat sa Filipos, the church at Philippi, for example, sent financial gifts to the Apostle Paul while he was preaching in Thessalonica and Corinth to support his ministry. Ito po ay mababasa natin sa Philippians chapter 4, verse 15 to 17. Doon sinabi ng Apostol Pablo, na nang ako'y nangangaral sa ibang lugar, sa Thessalonica, sa Corinto, kayo lamang ang iglesia na nagpadala ng tulong sa akin at patuloy na tinulungan niya ako. Yun pong sabi niya dito sa Filipos chapter 4, verse 15 to 17. And of course, binasa na natin kanina yung 2 Corinthians 11, 7 to 9, kung saan ay sinabi ng Apostol Pablo na parang ninanakawan ko yung ibang kongregasyon para lamang mangaral ako sa inyo, para ang kapurihan ay mapunta sa kanila na sumusuporta sa gawain ko. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, hindi niya binigyan ng problema ang puok na pinangangaralan niya kung may mga kongregasyon sa ibang lugar na may kakayahan. Yun po ang hininga niya ng tulong at hindi mismo yung iglesia sa Corinto. But of course, later on, humingi rin siya ng tulong. Kung babasahin niyo yung 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2, mayroon dong instruction na magbigay ng tulong ang mga miyembro ng iglesia ng Corinto para sa mga banal na naghirap doon sa Jerusalem. 1 Corinthians 16, 1 and 2.
So, makikita natin na si Apostol Pablo po ay humingi ng tulong sa ibang kongregasyon nang siya ay nangangaral sa Corinto. Now, this what called these examples of the Apostle Peter, Apostle Paul, indicated a pattern. Ano yung pattern? Yung modelo. That financial stable churches partnered with laborers in the gospel. So yung may kakayahan ng mga iglesia, Pilipinas mo o Amerika at sa pang lugar, tinutulungan nila yung mga nangangaral ng salita ng Diyos full-time. Ang ibig sabihin, bakit? Tinutulungan nila. Kasi itong mga lokal na congregation na tinatayo, hindi pa masyadong financially stable. So, kailangan ng suporta ng ibang kongregasyon at yan po ay scriptural. Ang ibig sabihin ng scriptural, ginawa ng mga kongregasyon sa panahon ng Apostol Pablo na tinutulungan siya habang siya ay nangangaral ng salita ng Diyos sa ibang lugar. So, enabling them to work in different areas open to avoid burdening new converts. So, ito pong purpose nito para huwag mabagatan yung bagong iglesia. Halimbawa, wala pa naman sila masyadong trabaho. Wala pa mga miyembro ng mga negosyante. O karamihan, kabataan. So, hindi natin in-expect o inaasahan na yung bagong kongregasyon ay siya ang tumulong sa pangangailangan ng nangangaral sa kanila. So, a contract between the local preacher and the U.S. congregation must take the time frame of the financial support. Ang importante po, brothers and sisters, bago tayo tumuloy sa isang paksa, ang kontrata po between the local preacher and the U.S. congregation o anumang congregation, hindi lamang U.S., dapat sabihin kung gaano katagal ang suporta na ibibigay nila sa local na preacher. Of course, nandun din sa kontrata kung magkano, etc., etc. Ang importante po, yung kapanahunan kung kailan nila hanggang tutulungan ang mga ngaral ng salita ng Diyos. Now, let's go to the second subject matter of this particular discussion, supported preachers, problems, and solutions. Based on 2 Corinthians chapter 11, verse 89. Good for April 5, 2029. Yan po sa ating radio broadcast and of course sa ating YouTube channel, ina-advance po natin ito ng 2 to 3 days. Now, let's go to this discussion, the various effects on the local congregation. Ano po ang epekto ng suporta ng isang U.S. congregation or other congregation sa isang lokal na preacher? Number one, there are two positive effects. Pag sinabi natin positives, good yun. Two positive effects in this kind of arrangement. Number one, the local preacher can serve remote areas, ensuring his continued presence in those unreached places. Anong ibig sabihin yan? Na yung lokal na preacher na suportado ng isang malakas na congregation sa Amerika o sa ibang lugar, pwede po siyang mangaral at pumunta sa mga puok o lugar na wala pang naitanim na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Marami po dito sa Pilipinas. For example, in Mindoro, example lang po ito sa Mindoro, napunta po yung grupo doon ni kapatid na Richard Emperado ng last year. The local preacher can serve marginalized communities as the Eraya Mangyans with the gospel. Sa Mindoro, halimbawa, mga kaibigan at mga kapatid, sinabi ko kanina na yung lokal na preacher ay pumunta sa tinatawag nating marginal communities. Ano yung marginal communities? Ito po yung mga tribo, indigenous na mga tribo, native tribes na narito na sa Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol at iba pang mga dayuhan. So the preacher, the local preacher, halimbawa na-establish niya na yung isang lugar sa Mindoro o sa isang lugar, may syudad, may bayan, pero yung mga kabaryuhan, doon ay hindi niya napupuntan. So kung may local support siya na hindi na nagpo-problema sa pera, mapupuntahan niyo po yung tinatawag ng marginal areas. Katulad halimbawa sa Mindoro, yung tinatawag nilang Eraya Mangyans with the gospel. Meron din yung mga itas dyan sa parte ng Zambales, etc. Now, there are two kinds of challenges in this kind of arrangement sa suporta ng U.S. congregation or another congregation sa mga lokal na preacher. What are the challenges in this kind of arrangement? Number one, the local preacher needs to build trust
across cultural difference. Ano ibig sabihin yan? So, para makapenetrate ka, magkaroon ng tiwala sa iyo yung mga lokal na mga tribo na yan, dapat makibagay ka sa kanila. Alamin mo kung maaari yung kanilang lingwahe, kultura, para ikaw ay makapangaral sa kanila. Kasi hindi ka taga roon. So you have to learn their culture and if possible, their language. Ito ba ay may pattern sa Biblia? Sinabi ni Apostle Paul dito sa 1 Corinthians 9:22, to the weak I have become a weak. Sa mahina, naging mahina ako. And of course, sabi niya rito, I have become all things to all men that I might win them to Christ. Naging kapareho ako ng mga pinupuntahan ko para lamang maakay ko sila sa kay Kristo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano ibig sabihin yan? Kung yung sinasabi ko kanina mga kaibigan ng Bakbadit, you don't have to really to be like them. In other words, mag-adjust ka sa kultura nila, lingwahe nila, at huwag mong gamitin yung pamumuhay mo sa syudad o sa ibang bayan para makibagay sa kanila. Hindi po pwede yun. So, ito yung ibig sabihin ng Apostle Paul. I have become all things to all men that I might win them to Christ. So, inadjust niya po ang sarili niya para makapangaral ng salita ng Diyos at makapag-akay ng mga miyembro sa iglesia ng ating Panginoon sa mga lugar na malalayo. Okay, meron po mga grupo. Very successful sila dyan. Hopefully, ang mga ngaral ng Churches of Christ sa Pilipinas at sa iba pang lugar ay maging matagumpay rin sa tinatawag nating penetration sa mga indigenous peoples na yan. Of course, mayroon tayong alam. Sa parte ng Zambales, si kapatid na Tommy Lizardo, pupunta po yan doon sa mga indigenous peoples doon sa Zambales. So, the preacher also must ensure that foreign financial support is used effectively to prevent permanent dependency. Anong ibig sabihin yan? Ang lokal na preacher, kung kaya niya na in the future, probably nakapagnegosyo siya, kumita, nakapag-ipon ng pera, hindi siya forever na nagdidepende sa foreign support sa pangangaral sa mga tinatawag nating indigenous peoples or marginalized communities. And of course, that will take time. Hindi naman kaagad-agad mangyayari yan. Si Apostol Pablo, sa kanyang pangaral for 3 journeys, 3 missionary journeys times 3 times 3, mga 9 or 10 years. Within 10 years, si Apostle Paul, nangangaral po ng salita ng Diyos, pamagitan ng kanyang sarili na suporta, and at the same time, other congregations were also helping him. Pangatlong paksa po na ating pag-aaralan at pagdidiskusyonan sa subject, supported preachers, problem and solutions. Number 3, what are the preacher's accountability to the supporting church? Kung ikaw po ay mangangaral ng salita ng Diyos, ano ba naman ang pananagutan mo sa mga nagsusuporta sa iyo sa pangangaral mo ng salita ng Diyos? Number 1, there are about 6 parts of this. Medyo mahaba, basahin natin. Pakinggan nyo po, at kung mayroon kayong YouTube, makikita nyo po yung outline sa left side ng screen. Number 1, there should be financial integrity or transparency. Ano ibig sabihin ng integrity at financial? In other words, be honest. Saka transparent, ibig sabihin, alam ng supporting congregation mo kung saan pupunta yung pera, kung renta sa bahay, pagkain, etc. No? Supporting churches expect that funds are used appropriately and efficiently. So, expectation po ng nagsusuporta sa mga ngaral na dapat maging malinaw at gamitin ang pera sa mabuting pamamaraan. The local preacher's financial practices should not be in isolation but subject to oversight. In other words, hindi niya itatago kung paano niya ginagastos yung pera. Ibig sabihin, ipakita niya. Number 2, preacher's accountability. Reporting and communication. Reporting, yes. Sometimes local supporting churches would ask for monthly communication through email. Ngayon, email pwede na. Hindi na kailangan magsulat. There must be consistent updates on work challenges, goals, and results. So, dapat alam ng supporting congregation kung ano yung mga hinaharap niyang trabaho o mga pagsubok, kung ano yung kanyang resulta. This should include
how sharing funds are utilized in overall health of the local congregation. So, dapat alam ng supporting church kung anong nangyari sa lokal na congregation niya, tinutulungan niya para sila ay mabigyan ng kaalaman. Number 3, doctrinal and ethical alignment. Ito po ay importante. Dapat ang pinangangaral ng supporting preacher ay dapat ayon sa pinangangawakan at pinaniniwala ang nagsusuporta ng kanyang trabaho. Halimbawa, yung kanyang supporting congregation ay sabihin, ikaw ay mangaral ng Ebanghelyo at ituro mo na sila ay mag-celebrate ng Holy Communion every Sunday, na huwag silang gumamit ng instrumento, ituro mo na si Jesucristo ay Diyos at bumaba galing sa langit. Subalit, kung yung doktrina iba na, diba, sinabi mo si Kristo ay tao lamang at kailangan gumamit tayo ng instrumento, humingi tayo ng tulong sa mga politiko. Pag ganyan na po yung doktrina, dapat alam ng supporting congregation yan. At pag hindi nila alam, baka later on, malalaman din nila at puputulin yung support mo o tulong sa iyo. So the preacher therefore should act as a good steward. Anong ibig sabihin ng good steward? Mabuting mamamahala sa suporta na ibibigay nila sa pamamagitan ng suporta na pera at iba pang pamamaraan. Huwag siyang, in other words, huwag siyang magtago. He should not be a lone ranger. Ibig sabihin, turing niya yung supporting congregation niya at iba pang mga miyembro ng iglesia na katulong sa pangangaral ng Ebanghelyo. In other words, palagi siyang humingi ng tulong sa pangangaral ng salita. Hindi lang siya isa. Kasi kung mag-isa ka lang, pag napagod ka na, nagkasakit ka na, wala ka na po. Di ba? Number 4, relationship and mentoring. Effective accountability involves partner relationship rather than a reporting one. In other words, gawin mong partner yung supporting congregation mo at pati na rin yung mga kapatiran na pwedeng makatulong sa iyo. This will include mentorship, shared experiences, and servant leadership. Ang ibig sabihin, maglingkod ka, pero wag mo sabing ako lang ang gumagawa dito lahat. In other words, wag mong akuin lahat sapagkat kailangan rin natin ang tulong at hindi naman tayo Superman. Hindi ka naman Superman na kaya mong lahat sa loob ng isang kongregasyon na gawin. Okay, number 5, another accountability. Preachers' lack of transparency. Ano ibig sabihin ng transparency? Hindi alam ng kongregasyon mo na nagsusuporta sa iyo kung ano ang nangyayari. Baka naman yung binibigay ng support, salip na pagkain, renta ng lugar, at etc., napunta na po sa kapital sa negosyo. Meron pong isang supported preacher, kilala ko, hindi ko na alam bibigay pangalan, nang malaki ang tinatanggap niya na suporta. Nagtayo po siya ng isang rural bank. Nagtayo siya ng isang rural bank. Parang sabihin niya, ito yung source of income ko, na pag wala na yung support, meron na akong support. Pero yon ay hindi alam ng kanyang lokal na supporting congregation. So, kung meron man, dapat ipaalam mo kung nagninegosyo ka na. Katulad ni Apostol Pablo na gumagawa na ng tulda. Sabihin mo sa iyong supporting congregation. A healthy accountability structure should be downward to beneficiaries, inward to supporters, and focus on maintaining integrity on doctrine and practice. Last part of the preacher's accountability. Paliwanag ko po. A healthy accountability structure should be downward to the beneficiaries. Kung mayroong ibinibigay ng tulong para sa benevolence, tulong sa mga kapatiran, dapat mapunta yun sa kanila. Hindi mapunta sa sarili mong bulsa. Inward, ang ibig sabihin, pabalik sa supporter. Palagi mong ipinapalam kung paano mo ginastos yung pera. At pangatlong accountability dyan. Number 6, you should focus on maintaining integrity on doctrine and practice. Ano ang ibig sabihin? Tama yung doktrina na ipangangaral mo na galing talaga sa Biblia at pati na rin sa gawain. Kung minsan, ganito ang nangyayari. Maganda yung doktrina, pero yung practice, yung gawa mo, iba na. Alam mo, sabi mo, huwag tayong maglalasing. Huwag tayong gumamit ng droga. Pero secretly pala yung
preacher na yon sa bahay niya, tumutoma, umiinom ng alak, pagkatapos nagsisigarilyo, nagdudroga. So kailangan consistent tayo sa gawain, pati na rin sa ating doktrina. The Apostle Paul said, be careful with what you teach, because if you will do that, you will save yourself and also you will save your hearers. Last part ng ating discussion on the subject, supported preachers and problems and solutions, para sa April 5, 2026 na discussion sa ating radyo. And of course, sa YouTube, in-advance po natin ito, mga kaibigan at mga kapatid. Preacher's accountability to the local congregation. Ano naman ang pananagutan mo sa kongregasyon na pinaglilikuran mo? There are at least 5. Number 1, doctrine and preaching. Ulit pa lang ito. The teaching must align with biblical truth and not personal agenda. Ito pong sinabi na po sa Pablo sa 1 Corinthians 4:16. Ang iyong itinuturo ay dapat galing sa salita ng Diyos at hindi sa pansarili. Halimbawa, nangangaral ka nga, gusto mo, pangangaral mo, magbigay kayo ng 10%. At yung 10% pupunta pala sa kanyang preacher. Maliban sa kanyang suporta galing sa abroad, sa ibang bansa, mayroon siyang 10% na kinikolekta sa mga miyembro at yun ay pamamaraan niya para siya ay yumaman. Sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 4:16, be careful with yourself and with your doctrine. For if you do that, you will save both yourself and your hearers. Number 2, life and conduct. He must model Christ-like behavior in personal and public life. 2 Timothy chapter 4, verse 5. So, nangangaral ka nga sa pulpito o doon sa iba-ibang lugar, pumunta ka. Subalit ang iyong pamumuhay naman ay hindi ayon sa iyong itinuturo. Kung ikaw ay binata, dapat maintain mo yung pagkabinata katulad ni Apostol Pablo. Kung ikaw may asawa naman, i-maintain mo yung iyong pagiging padre de pamilya at the same time, loyalty sa iyong asawa. Number 3, rather, under preacher's accountability, financial integrity. Ano pong ibig sabihin ng financial integrity? Responsible stewardship of church fund subject to the elders' oversight. Halimbawa, yung supporting congregation mo, may mga elders, may mga pastors or bishops. Pare-pareho lang po bakalan, elders, bishop, pastor. Merong elders sa US, congregation na nagsusunod. Dapat alam nila ang ginagawa mo, nagre-report ka sa kanila, and you should be na magbuting katiwala sa ipinapadalang pera at suporta sa iyo. Huwag mo pong ininegosyo kasi hindi yan para negosyo. Number 4, protection of the flock. Ito po ay mababasa natin sa sinabi ni Apostol Pablo doon sa Acts chapter 20, verse 20 to 30. Mamaya basahin ko ito. Responsible stewardship of the church but subject to the elders. Number 4, protection of the flock, safeguarding them against false teaching. Marami pong sinabi ito si Apostol Pablo dito sa Acts 20, verse 28 to 30. Gawa 20, 28 hanggang 30. Sinabi niya dito sa mga Ephesian elders, papunta na po siya ng Jerusalem. Nag-meet sila sa isang lugar. Sabi ni Apostol Pablo, bantayan niyo ang inyong sarili. Take heed of yourselves and all the flock over which the Holy Spirit has made you overseers. Because when I will depart, ang alis ko na rito, o wala na ako sa inyo, grievous wolves will come in, not sparing the flock. And some of these people will come out from among you. So sabi na po San Pablo, pag wala na ako, napunta ako ng Jerusalem, nakulong na ako o namatay na ako, bantayan nyo ang sarili nyo at pati ang kawan o ang iglesia, sapagkat may posibilidad na may pumasok na mga mapanilang asong gubat, wild animals, mga asong gubat, hindi naman totoong asong gubat, kundi mga false teachers, at they will not spare the flock, yung kawan, yung mga miyembro, tuturuan nilang na mangali, at yung mga miyembro na yan, kumisan yung mga leader na yan, manggagaling pa sa inyo. Acts chapter 20, verse 28 to 30. Basahin niyo po mga kaibigan at mga kapatid. And finally, ano ang accountability ng isang preacher sa isang lokal na congregation? Just like what Paul
told right on Titus, sa Acts chapter, Titus 1 verse 5, sabi ni Apostol Pablo doon kay Tito, I have appointed you or sent you to Crete so that you will make things in order and you will appoint elders in every congregation or in every city. So, ang responsibilidad ng preacher, kapag lumalago na, ayusin nyo yung iglesia. Kung may mga makasalanan dyan na patuloy na nagkakasala, tulad ng ba ng live-in relationship, fornication, adulterers, mga lasinggero, dapat ayusin ng isang lokal na preacher niya. Huwag niya pabayaan na ang mga miyembro niya ay dating gawi pa rin sa kanilang pamumuhay, kundi ayusin. Sabi niya po sa Pablo kay Tito, Titus chapter 1 verse 5, I want you to set things in order and to appoint elders in every city. So yan po ang ating discussion, mga kaibigan ng mga kapatid, sa subject matter, supported preachers, problems and solution. Number 1 na ating diniscuss, should the U.S. financial support be permanent? Depende po yun sa kontrata. What are the various effects on the local congregation if the preacher is supported from abroad? Number 3, what are the preacher's accountability to the supporting congregations? And number 4, preacher's accountability to the local congregation. Yan po ang ating discussion at dumako na po tayo sa ating conclusion. Financial support for Churches of Christ Filipino preachers are ongoing in many parts of the country. Hanggang ngayon po, marami pang suportado na Filipino preachers na ang nagsusuporta ay mga kongregasyon sa Amerika sa iba pang lugar. Ito po tuloy-tuloy na nangyari hanggang ngayon. So, ano po ang masasabi natin? There are challenges for these churches to become self-supporting and not dependent in U.S. congregation. Number 1 challenge sa isang lokal na preacher. If you have been there for how many years? 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Ang challenge po, kapatid, sa mga lokal na preachers, kailan magiging self-supporting ang lokal na congregation na tinutulungan mo o pinangangaralan mo at hindi maging dependent sa U.S. congregation. Of course, sa ngayong kapanahunan, marami na pong churches sa Pilipinas na independent, not locally, not supported from U.S. congregation, but kaya na nila tulungan. So, kailangan lang ng continuous teaching para maging self-supporting, self-propagating, and self-governing or what you call indigenous churches ang mga iglesia sa Pilipinas ng Panginoong Hesukristo. It is with hope and prayer that this specific lesson will be of help in making local churches become self-sustaining individuals. Sana ang leksyon na ito ay makatulong sa mga kapatiran sa buong Pilipinas at sa iba pang lugar na ang mga local congregations ng Churches of Christ sa Pilipinas at sa iba pang lugar ay maging indigenous church. Ano pong ibig sabihin ng indigenous? Self-supporting, self-propagating, and self-governing. Self-supporting means kaya nilang suportahan ang kanilang sariling manggagawa. Self-propagating, hindi na kailangan ng mga workers from other countries na magpatuloy sa pangaral ng Ebanghelyo. And self-governing, it means they will have the chance to appoint their own elders and deacons in the near future. Maraming po salamat sa inyong pakakinig. Nawa nakatulong ito. At kung kayo po ay hindi pa miyembro ng Iglesia ng ating Panginoon sa Kristo, kayo po ay aming inimbitahan. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Marcos 16:16, He who believes and is baptized shall be saved. Kung hindi ka pa Kristiyano, sabi ni Kristo, sumampalataya ka sa akin at magbabautismo at ikaw ay maliligtas. Sabi pa rin ni Apostol Pedro, repent and be baptized for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. At kailan mo gagawin yan? Sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 6:2, today is the day of salvation. Now is the acceptable time. Huwag mong i-delay. Hindi mo kailangan kung hindi mo na alam kung kailan darating si Kristo, hindi mo rin alam kung kailan kakukunin ng Panginoon. And so, Jesus Christ is inviting everyone who is not yet in the fold of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon sa Kristo, Matthew 11:28-30, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Come unto me,
For my yoke is easy and my burden is light, and ye shall find rest unto your souls. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Our Father God in heaven, marami pong salamat sa lesson na ito. Maraming salamat sa aming supporting congregation, ang White Sparrow Road Church of Christ, ang World Radio International sa through White Sparrow Road Church of Christ in Westmont, Louisiana, USA. Maraming salamat din sa aming mga local congregations and brothers and sisters or supporting this work, Brother Rico and Sally Canlas of San Fernando City Congregation in Pampanga, Brother June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila Congregation, Brother June and Sister Rose Ontalasco of Canada, kapatid na Ed and Viola Lauder sa California, kapatid na Greg and Sister Luz Manuel sa Lingayen, Annalyn and Brother Jonathan Ramos sa Lingayen, mga kapatid pa rin dyan sa Nueva Ecija, kapatid na June and Brother June and Sister Tess Abaya, kapatid na Nards Tuanyo and Bibing dyan po sa Dao Capiz, and with of course Grace and the children, Romel and others, my sister Evelyn in Cebu with Neil Imperado, mga kapatiran sa iba-ibang lugar na tumutulong sa iglesia, kapatid na binabati natin ang mga kapatiran sa Quezon Province, kapatid na Dean Quijano, Emerson Fernandez, and of course, Jose Celso Virgilio Marfil and bagong congregation. At maraming pagbabati rin dyan sa mga kapatiran sa Anda, Pangasinan, Imbo Church of Christ, kapatid na Alan Cacho, Brother Christopher Olisco and Christopher Ducusen, and the rest of the brethren and the sisters over there. In Jesus Christ, all of this we ask them in Jesus' name. Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.